Woo! Napakainit ngayon. Summer na summer na. Then, sa bubong, meron ka bang bakante? Kasi pwede natin installan yan ng solar panel. Ang gamit ng solar panel is pwede siyang mag-charge ng battery or ilagay mo sa isang inverter para makatulong yung harvest ng solar panel sa energy consumption. Bali, isa kasi yung solar panel sa renewable kasi nagagather lang siya ng kuryente galing sa heat of the sun. And then this is the solar panel. This is the solar panel. So ang liliit niyan, maliliit siya, pero kinumbine siya to become big one. Then after that, meron na siyang rated. So ito, ang laki ng panel namin. Nagre-rate lang siya ng 650 watts per panel. So ito, parang almost 2,000 kilowatt yung panel ko. May mga iba dyan na grabe yung setup kasi para in preparation sa electric cars, tsaka malaki na rin. Mas marami kasing panel, mas okay. Pero sa setup ko kasi is constrained tayo sa budget. So yan yung kaya lang ng budget, tatlong 650 watts panel. So sa solar setup, yan yung primary, the panel. Kailangan yung pulidong pagka-install, kundi medyo risk dyan kasi pag hindi yan na proper grounding, proper wiring, tsaka ventilation, titingnan nyo may gap yung panel ko sa bubong. That's for ventilation purposes. Then yan yung green wire is for the proper grounding, kasi grounding, alam nyo naman pag merong kidlat, so everything static energy. So yun yung MC connector rin. Yan yung connector panel to para mas madaling i-break during troubleshooting. So yan yung panel, isa sa components sa solar energy sa bahay. So aside dyan, dito tayo sa mga components indoor. So sa indoor components, yan. Ito yung inverter na hybrid. Bakit siya tinatawag na hybrid? Hybrid is, meron kasi tayong dalawang setup. May on-grid, in which dependent sa power distribution or yung mga Meralco, Veco, Meco. Then meron tayong off-grid na from solar panel, i-gather natin, gagamitin natin yung solar panel, i-feed natin dito sa inverter. So panel, inverter, tapos lalabas siya dito sa battery cables. So si inverter na yung magmamanage sa pag-charge ng battery. Although pwede naman natin idiretso yung solar panel papunta sa battery, pero walang kasiguraduhan kasi hindi niya ma-manage yung voltage na china-charge. Kaya much better to have the inverter, the MPPT na function dito sa inverter. Inverter means DC to AC. Kasi yung solar panel natin is DC yung linalabas niya. So pwede mo i-charge diretso yung battery kasi yung battery natin DC rin. Yung dito. So merong plus tsaka merong minus. Unlike doon sa grid natin na neutral tsaka live or line to line. Kaya ganun siya ka dami. Okay? So yan yung difference. Kaya hindi natin pwede i-feed yung diretso nating appliances dito sa DC. Unless meron kayong refrigerator na DC, meron kayong aircon na DC, meron naman TV DC. Ang karamihan kasi sa appliances natin is operating AC. Kaya gumagamit tayo ng inverter. Inverter na hybrid inverter. Means, meron siyang DC to DC, meron siyang DC to AC. At the same time, pwede natin pasok ng grid or yung kurente para yung load mo dito sa inverter is kakain. Actually, sa setup ko, pwede kong tanggalin yung battery. Kasi yung battery, yun yung pinaka-expensive na part dito sa setup.
like any other. So, ito 24 volts lang na battery, dalawang 12 volts, tapos 314 ampere hour yung battery kong kinuha. Mas malaki yung ampere hour, mas malaki yung capacity ng battery. So, kaya naman nito yung aircon natin, tsaka refrigerator whole day, tsaka wifi system na patakbuhin. So, yan lang yung natin, inverter. Tapos, dito sa inverter pala, off-grid talaga. So, pinatay ko yung papasok. So, currently, wala akong consumption ng grid or yung mga kuryente ngayon. Kasi from solar panel, i-charge ko yung battery, i-store ko sa battery, tapos dyan sa inverter, papunta sa mga appliances ko. Yan yung output. Input is the battery sa inverter, output yung appliances like refrigerator, aircon. So, kung marunong kayo mag-calculate, madali lang naman mag-calculate yung anong inverter na kailangan. So, recommended ko sa bahay, kung meron kayong budget, go with the 48 volts, 6.2 kilowatt hour. Then, yung battery nyo, 300 nyo na. Nasa budget nyo, nasa 200,000 siguro. Madali lang siya. Okay. Then, for my setup pala, yan lang. Kasi ayaw ko rin mag-overproduce ng solar panel tsaka overkill sa bahay. Kasi eventually, yun nga, napakalaki ng mahal na to yung kuryente natin ngayon. So far, the system is running good. Ngayon, midday, nagpapandar ako ng aircon. So, nasa 1,500 kilowatt yung load ng inverter ngayon. Ito lang yung battery yung nagsusupport. So, parang talaga, okay na okay. Walang consumption. Alright? And lahat pala is naka-breaker yan para madali lang mag-troubleshoot. And make sure na standard yung pagkable nyo sa mga standard wire. Kahit hindi pa maayos yung wire, pero standard gauge ng wire para iwas yan sa overheating tsaka element. Alright? See you around!